Father Gilberto de Lima Urupio, Parish Priest of San Antonio de Padua Parish for the last 5 years. And I'm already 70 years old and 43 years in the priestly ministry. I've seen the depth and the maturity of the devotion to St. Anthony de Padua as we visit the 20 barangays of our parish, where at the start, when I started 2021, we could hardly assemble 10 people in every barangay, for the devotion, for the Mass. But now, sometimes we have 50 or more people when we have Mass, especially in honor of St. Anthony of Padua. Isang napakagandang paraan o simula yung pagtatayo nito ng Parish ng San Antonio de Padua. Catholic, ha? Kasi nga noon, Aglipayans yung andi dito, wala pa tong San Antonio Catholic School. Church. Dati ako kasing Aglipay. Kaya kapag nag-aano ang Aglipay, diyan kasama kami doon sa mga activities doon. Wala pa tong San Antonio. Then nagkaroon ng San Antonio, nagpatayo. Alam ko si Father Mojica yan eh. Dumating siyang mga pare, inabutan kong pare rito, si Father Teddy Villanueva. Doon nagsimula yung pagsiserve ko rito sa San Antonio. At ang pagkakatatag nito ay isang napakalaking bagay sa mga Katolikong naririto sa San Antonio. Ang mensahe ko po para sa mga taong nagtatag ng ating simbahan, ito po ay walang hanggang pasasalamat para sa kanila, kundi dahil sa pamilya Micenas ay wala po ang simbahan. Kaya po sa mga pamilyang nagtatag ng ating simbahan ay lubos kami nagpapasalamat sa inyo, kahit na kayo ay, yung iba sa inyo ay nasa kabilang buhay na. Asahan po ninyo ang aming mga patuloy na pananalangin para sa inyo. At sa gawain nito ng 50 years ng simbahan, kayo ay kasama namin sa pag-selebrasyon ng 50 years ng simbahan. Thank you very much to those who are the priority of these founding members. Can I mention the names? Mrs. Bay San Agustin, Mrs. Nati Gloriani, and who else? The other one, I forgot. We are among them. We really try to make San Antonio de Padua Parish a very nice parish, and I appreciate it until now. Imagine, I am very thankful for this 50 years. Very good. Congratulations. Hindi siya madali mahirap siya na isang community na lahat naman, hindi naman talagang masasabi mong isang mayaman na community, Kasi ang San Antonio de Padua, nasa mas marami tayong middle class tsaka yung mga nasa laylayan. Pero kahit naman ganun, nandoon yung nagtulungan yung mga tao para maitaguyod ito. Naging madali para sa amin na narito sa San Antonio na to exercise our faith. Ang commission readers po ay siyang nagbabasa ng salita ng Diyos sa tuwing misa po. At hindi lang po pagbabasa, kundi pagkatapos po, pag-uwi namin, maari po namin itong ipahayag, i-share sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kapitbahay. Ang mga Sisters of St. Joseph of St. Mark, sila po yung humuhubog sa amin. Binibigyan po nila kami ng recollection, malimit po. Sa pamamaraan pong yon, kami po ay nagiging matatag bilang isang naglilingkod sa ating parokya.
For the music ministry, we ensure that everything in the church choirs will be able to comply to what the diocese is being asked us to sing during the masses. We ensure that everything else will be aligned according to what the liturgy is. At the same time, for us to spiritually prepare, kailangan maging at least we have to prepare for our prayer life in the community and in the service, because we have to make sure that, you know, everyone in the ministry will also have their own spiritual life at the same time be a community of prayer. Ang ating mga lingkod dambana ay naglilingkod po sa ating simbahan sa pamamagitan po ng mga paghuhubog na ginagawa po ng ating mga madre upang mapalalim pa po ang kanilang debosyon sa paglilingkod po sa altar ng Panginoon. Sa kasalukuyan po ay ang ating pong mga lingkod dambana ay naghahanda sa pamamagitan po ng mga training, pagtuturo sa mga bagong kabataan sa tamang paglilingkod upang magampanan ang nalalapit na kapistahan ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua. Our ministry primarily serves by managing our social media accounts, no? And also, we're the ones preparing the presentation during Mass. Yung nakikita ninyong Mass guide or yung saan yung makikita yung mga responses na very colorful and informative presentation that we do for the Masses. Yun bale. And also, of course, coverage ng events kasi nga communication. So, our goal here sa SOCOM, no, is making sure na yung community ng San Antonio is well informed of the activities ng parish para, you know, it's one way of it's in a way it's a catechism. You let them feel through social media that God is also there. As a leader of the Mother Butlers Guild, we see to it that the church is well prepared before the Mass, and we see to it that the cleanliness of the church is always maintained. My Mother Butlers Guild used to come, and then they start cleaning all the chairs and the benches, and we also do the collection. Bilang lay minister of the Holy Eucharist, maraming function kami. Ito yung ginagawa namin, yung nagdadala ng Holy Communion sa may sakit. Pangalawa, yung every Sunday at Saturday, kasi dati noon, napakarami namin. 14 ata kami rito. Pero habang tumatagal ang panahon, ilan na lang kaming natitira. Halos 2 na lang kami ni Brother Jojo. At sa awa naman ng Diyos, nadagdagan kami. Ngayong ika-50 taon ng kapistahan ng ating mahal na patron, San Antonio de Padua, ang Ministry on Popular Religiosity and Devotions po ay naghahanda maigi sa pagsapit ng pagdiriwang na ito. Una pa lamang po sa pagpasok ng taong 2026, ang amin pong samahan ay talaga namang naghanda. Physically, nagkaroon kami ng mga pagpupulong. Kasama po ang ating Kura Paroko, ang ating pong Parish Pastoral Council. Nang sa gayon, ang mga gawaing ito ay mailatag at talagang mangyari sa atin sa taong ito. Sa spiritually, ang aming pong samahan ay patuloy na nagdarasal at tumihingi ng gabay sa Panginoon at sa ating pong mahal na patron, San Antonio de Padua, at tulungan ang bawat deboto at mananampalataya na maipagdiwang ito sa diwa ng kabanalan, pagkakaisa at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. When I was here, since 2014, kasi yun lang naman yung na-witness ko from 2014 onwards. So, siguro without the intercession of Saint Anthony, without his intercession, without his help, without his prayer, siguro it will be more difficult for the community to survive as well as a community.
marami naman dito sa ating parokya that we can see kung gaano kalalim yung kanilang debosyon sa kay San Antonio. Especially if it is okay to cite some examples sa mga tao. Yun, yung that I appreciate as well. So sila Marvin, yung mga religiosity, part of the religiosity. So when I was here, talagang bata pa to si Marvin. So siya na yung every Tuesday, especially, kapartner siya palagi nila Ate Mercy para mag-pray ng rosary, ng novena. So dito na sila lumaki talaga. And makikita mo rin din yung growth, yung pagpapatuloy nila sa kanilang pagsiserve. Without the help of the intercession or the prayers of Saint Anthony, hindi naman masusustain din yung devotion kay San Antonio. Way back in 1571, the devotion to Saint Anthony of Padua was already introduced by the Spanish missionaries. Through the years, the people here and their faith experiences, they have called on Saint Anthony of Padua to intercede for their special needs like lost items, lost relationships, lost faith and confidence in God. And Saint Anthony indeed has interceded so that their experience of loss may be responded positively. From the spiritually, actually, maraming plano for spiritually, like yung mga pagnonobena, pagtetrasenaryo kay San Antonio, na hinuhubog din ng mga tao na mahikayat lahat ng barangay na nasasakupan ng simbahan na umaten para sa trasenaryo. Ang kabataan ngayon na laging nasa cellphone, dapat ang mga bata ngayon mag-engage, magkaroon ng religious activism, ng pagiging aktivista sa ating simbahan ay pakikiisa sa nangyayari sa simbahan. Kailangan magkaroon ng ganito ang mga kabataan ngayon. Kung gusto ninyong dalhin in another 50 years ang ating simbahan ng San Antonio de Padua, kailangan ng new blood. Aawit muli, magbabasa ng mga liturgy na magsisilbi bilang extraordinary ministers of communion. Lahat tayo ay nagkakaedad na, so yung mga kabataan po, sila po yung hubugin natin para po maging maayos at tumulong po sa pagpapaunlad pa po ng ating parokya. Sa atin pong mga kabataan, patuloy lang po tayo sa paglilingkod. Huwag po natin kakalimutan ang alaala na iniwan sa atin ng mga nakaraan sa ating parokya. Sa 50 taong ito, maipapahayag natin sa mga susunod na henerasyon. The youth nowadays, I found out that very few are not so much interested. If we, the elder ones, will take necessary actions and try to convince all of them, they can be able to make a difference in the next 50 years of our parish. Dapat mamulat yung mga kabataan sa mga mabubuting asal na sa darating na 50 years. Sigurado, wala na kami dyan. Sila na yung mamamahala dyan kung ano man. We would like to thank also for those people who have been in the parish for so long na hanggang ngayon ay nagsaserve pa rin. But andun pa rin sila para mabuo yung community. Iisa ang ating hangarin, mailapit ang mga tao sa Diyos at mailapit ang ating simbahan patungo sa mga nasa kailaliman ng ating sambayanan. Our earnest prayer is that we find our way home. We find our way to God and we find our way to our parish. And talagang nakikita rin nila na they are welcome, they have their bigger family where they truly belong. Padayon. It's a Cebuano word, padayon. Patuloy lang. There is always hope. There is always hope if we remain in faith that we all have our aspirations, our dreams for our parish. For us na nandito na sa parish, for us who are working or who are giving ourselves for the parish, it will bear fruit one day. Siguro, one thing more we can ask our parishioners here is to allow the intercession of Saint Anthony
to heal the hurts, the traumas that have been experienced by people in this parish. No? Balikan lang natin yung mga biyayang pinagkaloob ng Diyos dito sa parokyang ito and for the next 50 more years, no, of our parish life. Thank you, thank you. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.